At ayan, ngayon ay bigla pong bumagsak si Pi Network at halos umabot na po siya sa kanyang all-time low. Nitong February, si Pi ay umakyat po ng halos $3. Pero ngayon ay nasa presyong 0.35 na lamang po siya. Dahil dito, higit $18 billion ang nabura sa kanyang market cap na bumagsak po sa $2.7 billion. Ayan. Mula po $18 billion ay naging $2.7 billion ang kanyang market cap. Dahil po sa pagbagsak na ito, maraming investors ang nagsimulang tumingin sa ibang crypto, lalo na ngayong altcoin season. Yan, in short ay naglipatan po sila sa ibang mga altcoins. Yan, sa sobrang dami ba naman ng mga altcoins na nagsilabasan at mapagpipilian dyan. Yan, nandyan na rin yung nagva-viral ngayon na si WorldCoin. Yan, kukontin na rin natin yan. Kasi nagva-viral, maraming nagtatanong. Isa po sa mga pinaka-trending sa bansang China ngayon ay yan, meron pang mga bagong labas na mga altcoins na kumakalat sa social media. Ngayon ay bakit nga ba bumagsak si Pi Network pagkatapos po ng mainnet launch? Ayan, bumagsak po siya. Kung isa po kayo sa mga nag-abang noon, ayan, ang kanyang mainnet launch ay talagang nasaksihan po natin yung kanyang matinding pagbagsak. Yeah, kasi pagkatapos ng kanyang mainnet launch noon ay maraming tao ang nag-i-expect na si Pi ay tataas ng tuloy-tuloy. Ayan, tuloy-tuloy yung inaasahan ng karamihan na pag-angat na mararanasan ni Pi at marami pong umaasa na tatapat ito sa presyo na yung tinatawag na IOUs na presyo. Pero iba po yung nangyari. Sa simula ay halos sumabog po ang presyo ni Pi at naging parabolic ang kanyang paggalaw. Pero pagkatapos noon ay nagsimula po ang malaking pagbagsak. Ang pagbagsak na ito ay nagdala po sa kanya sa record low price ngayon. Ang market impact po nito ay sobrang laki dahil maraming maagang holders ni Pi ang nawalan ng kumpiyansa. Yan, or confidence. Ito po, majority po sa kanila is sila po yung tinatawag na weak hands. Ayan, yung kasi majority kasi ng mga Pi community members ay hindi naman po talaga mga batikang investors. Yan, may pagkakaiba po yung talagang masasabi natin na investor. Kasi yung mga investor, yung talagang mga investor na yan, ay yan po yung may mga diamond hands. Yan. At kung pag sinabi nating diamond hands, talagang maski bumabagsak yung, maski nakakaranas po ng matinding pagbagsak ang presyo, ay i-hold pa rin yan. Pero gaya ng sinabi ko kanina, majority po ng mga Pi community members ay hindi naman po talaga mga investors at mahihina yung mga kamay. Kaya marami po sa kanila ang talagang nagbintahan or nawalan ng kumpiyansa. At ito po ang nagdulot ng panic selling na posibleng nagpalala pa sa pagbaba ng presyo. Kung hindi po agad maa-address ito ng Pi Core Team, maaari pong manatiling mababa ang presyo ni Pi sa mga susunod na mga buwan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang papel ng token unlocks sa pagbagsak ng presyo. Yan, ito pa yung isang sinisisi ng karamihan, ang token unlocks. Isa po sa mga pangunahing dahilan ng pagbagsak ng presyo ni Pi ay ang araw-araw na token unlocks. Kapag nagkaroon po kasi ng token unlock, nadaragdagan ang supply ng isang coin na natural po na nagdudulot ng pagbaba ng presyo, lalo na kung mas mababa ang demand. Ito ay kabaliktaran po ng token burn na nagbabawas ng supply. Ang epekto po nito sa market ay bearish. Yan, hindi lamang po bearish, napaka-bearish. Depende po sa laki ng token na mai-unlock.
Yan, kung pag sinabi nating token unlock ay mailalabas po yan at maipapasok at maidadagdag sa circulating supply. Ayan. Hanggat patuloy po ang paglabas ng mga bagong token sa circulation, mahihirapan po ang presyo ni Pi na makabalik sa mas mataas na level. Ang mga traders ay kadalasang naghihintay po na matapos ang major unlock periods bago po sila muling pumasok para maiwasan ang pagkalugi. Ayan. Kaya yung mga iba is talagang nasa waiting game. Ayan, nag-aabang ng tamang entry. Kaya yan po yung isang magandang parang indicator natin dyan. Hintayin po natin na matapos yung mga naglalakihang token unlocks na yan. Kasi kung pag nagbabagsak sila ng malalaking tokens or nag-unlock po sila ng malalaking tokens, bumabagsak yung presyo sa napakababang presyo at yan po yung nagbibigay ng opportunity para pumasok ang mga investors kasi murang-mura na talaga. Pero kung pag natapos naman yung token unlock at wala na pong ma-unlock, syempre dyan na po mag-uumpisa ang pag-angat ng presyo. Ngayon ay bakit hindi pa rin nalilista si Pi sa mga malalaking exchanges? Kaya yan po ulit yung pinag-uusapan natin kanina. Bakit nga ba hindi pa rin siya malista-lista? Yan po ang isa pang dahilan kung bakit nahihirapang tumaas ang presyo ni Pi ay yan ang kanyang kakulangan sa listing sa mga major tier 1 exchanges. Mula pa noong February na kanyang launching ay wala pang malaking exchange tulad po ni Binance or Coinbase na naglista kay Pi. Pero meron naman po yung mga maliliit na exchanges na naglista na. Marami na rin po ang mga maliliit na exchanges. At mga kilalang maliliit na exchanges ang agad pong naglista sa kanya. Pero iba po talaga kung pag mga major tier 1 exchanges ang nakapaglista. Ngayon ay posible pong dahilan nito ay ang centralization ni Pi. Ayan ang isang dahilan kung bakit hindi po siya malista-lista sa mga major exchanges. Dahil kung pag centralization kapag may centralization pa rin po itong si Pi, pag-aari at kontrolado pa rin ng Pi Foundation ang karamihan ng tokens. Kaya may posibilidad din na hindi pa sila nagbabayad ng listing fees na hinihingi ng mga major exchanges. Kaya yan na rin ang isang dahilan. Hindi pa sila nagbabayad kasi may bayad po ang listing. Ayan, baka siguro namamahalan po siguro sila sa fee. Pero sa tingin ko ay hindi naman. At sa tingin ko ay meron pang iba na mga requirements na kailangan at hindi lamang po yung listing fee na yan. Kasi sa tingin ko kayang-kaya naman po nilang bayaran yan. Ngayon kapag malista na po si Pi sa mga top exchanges, ito po ay siguradong magbibigay ng bagong demand at liquidity na makakatulong para itaas po muli ang presyo. Pero hanggat wala pang listing, mahihirapan po si Pi na makakuha ng mainstream trading volume. Ayan. Ngayon ay dito naman po tayo sa tanong na talagang nagkaroon ng nagdulot po ng kaguluhan sa community ni Pi Network. Yan, ghost chain ba? Totoo bang ghost chain na ngayon itong si Pi Network? Kahit may malaking hakbang na ginagawa po ng Pi Ventures Fund, yan tulad po ng Pi Ventures Fund at saka Pi AI Studio, tinuturing pa rin po ng ilan si Pi bilang ghost chain. Ibig sabihin ay kaunti lang ang aktual na nangyayaring activity sa network kumpara sa laki ng kanyang community. Yan po ang ibig sabihin ng ghost chain. Yan, sa mga baguhan. Ayan, ghost chain, multo. Yan, ibig sabihin is parang walang katao-tao. Yan, or walang gaanong mga users dito. Kasi ang basihan nila dito ay ang laki ng kanyang community. Umaabot po ng 100 million. Tapos hindi po ito tumutugma sa activities
ng kanyang network. Dapat, kung maraming tao, dapat maingay. Yan, dapat maingay. Kung pag sinabi nating ang isang city ay kung maraming tao, talagang maingay yan. Pero kung pag ghost city ay walang katao-tao, parang ganyan po yan. Ngayon, kapag hindi po dumami ang mga aktibong gumagamit, mga active users ni Pi at sa mga dApps sa network, hindi po tataas ang utility ng coin. Kaya ang kawalan po ng utility ay nagdudulot po ng pagbaba ng presyo dahil wala pong masyadong dahilan para bilhin or gamitin si Pi maliban lamang sa speculation. Ngayon ay paano naman po naapektuhan ng bagong crypto trend ang Pi? Habang bumabagsak po si Pi, mayroong mga nagsisilabasan na mga bagong mga altcoins na siyang kakompetensya, nakikipag-compete. Kaya yung atensyon ng mga investors ay lumilipat sa mga bagong projects na ito na siya pang nagdudulot ng or nagpapalala sa pagbaba ng demand kay Pi. Kaya ang epekto po nito sa presyo ay lalo pang nagiging negative dahil mas kaunting capital ang pumapasok kay Pi at mas marami pong traders ang pumupunta sa ibang mga coins na mas mabilis tumaas. Ayan, nagsa-search po ako ng app sa aking mobile phone at meron po akong nakitang bagong apps na katulad ni Pi Network. Ganun din. Araw-araw may pipindutin kang buton tapos nakakapagmina ka. Yan, marami na pong nagsilabasan na ganyang mga applications na ginaya itong parang estilo ni Pi Network. Kaya marami na siyang mga kakompetensya ngayon. Kaya isa na rin yan sa mga dahilan. Ngayon, ay may pag-asa pa ba itong si Pi Network? Sa kabila ng lahat na ito ay syempre may pag-asa pa rin itong si Pi. Kung maayos lamang nilang mahinto ang tuloy-tuloy na pagbaba sa pamamagitan po ng maayos na tokenomics, mas malinaw na roadmap at mas maraming partnerships, possible pa rin po nilang ibalik ang tiwala ng community. Yan, maganda pa rin po ang community ni Pi Network. Kailangan talaga nilang ayusin lamang ang kanilang ecosystem, lalong-lalo na yung kanilang tokenomics at saka roadmap. Ayan. Kasi kailangan po, iyan po talaga yung nagiging basihan ng mga investors. Ayan, dapat lagi nilang ina-update yung kanilang roadmap. Ayan. At kapag nangyari ito, maaari pong makita natin ang unti-unting pag-akyat po muli ng presyo ni Picoin. Pero kung mananatili po ang kasalukuyang sitwasyon, posibleng manatiling mababa ang value ng Pi sa matagal na panahon or long term. Or parang sa madaling salita ay parang walang mangyayari. Ayan, magko-consolidate, mauuwi po sa consolidation or yung worst ay unti-unting bababa siya. Kaya kailangan po talagang kumilos ng Pi Core team. Ayan, kasi handa naman pong sumuporta ang Pi community. Pero paano po mangyayari kung hindi po makahanap ng paraan or hindi po gumalaw ang Pi Core team? Ayan. At ayan, ngayon ay ang opinion ko naman tungkol dito ay malinaw na nasa critical po na kalagayan ngayon itong si Pi Network. Ang pagbagsak ng kanyang presyo mula $3 hanggang 0.35 ay malaki po itong wake-up call para sa buong community at sa Pi Core team. Kung hindi po talaga nila maaayos ang supply issues at hindi po nila maipapasok si Pi sa mga major exchanges, talagang mahihirapan po siyang bumangon. Ayan, kaya siguro sa mga nagtatanong dyan, siguro kung yung mga kung pag nakikita po nilang wala talagang major exchanges paglipas ng ilang taon ay ayan, talagang mawawala na po talaga yung mga dating sumusuporta dito kay Pi Network. Pero kapag naging transparent po sila at nagbigay po sila ng malinaw na roadmap,
may chance pa ring makarecover itong si Pi, lalo na kung maipapakita nila na may tunay na gamit ang kanilang network at saka ecosystem. Kaya yan po ang talagang gusto nating mangyari rito. Ayan. Dapat magbigay po sila ng transparency at saka malinaw na roadmap. Kaya ang Token 2049 na event na inaasahan po na magaganap sa susunod na mga buwan ay napakahalaga para sa kinabukasan ni Pi Network. Kaya ngayon ay